pamilya mo sa tunay na pagbabago at tunay na progreso. Tunay na magiging kabutihan ng ating bansa. Diba, yan ang ginagawa nitong mga nasa akbang ng mautog. Yan ang ginagawa ng mga nasa rally para kay Kibuloy. Pansariling interes. Dapat yun ang makita mo. Di ba kaya ka nga kumandidato bilang spare tire? O, sabi ni Kuya Jerome Moreno, spare tire ni PBBM dahil ibig sabihin pumayag ka na magpa-under sa kanya. Pumayag ka na maging vice-presidente niya. So dapat alam mo kung saan ka lulugar. Alam din dapat ng mga demonyong kaalyado ng tatay mo na kung saan dapat lumugar ang isang Duterte. Lahat ng mga kalaban ng ama mo noong 2016 hanggang 2022, alam nila kung saan lulugar. Dahil alam nila berdugo ang ama mo. Dapat alam din nila yan. Hindi ka dapat mabuhay ng kumbaga yung mabuhay ka na masyadong gusto mo palagi na lagi kang nasa tuktok. Narating na ni Duterte yung pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Everything that goes up must go down. So ngayon, public citizen ka na lang. Citizen ka na lang, bigong. Dapat alam mo rin kung saan ka lulugar. Diba? Alam mo dapat kung saan ka pupwesto. Alam mo dapat kung ano ang kumbaga kalagayan mo bilang ama ng vice-presidente. Dapat alam mo na ang iyong tungkulin ay maging gabay ng ating pamahalaan dahil ikaw ay naging parte ng pamahalaan. Naging pinakamataas kang ehekutibo ng bansa. Alam mo kung ano ang hirap ng maging presidente. Dapat yan ang pinapaintindi mo kay BP Sara. Pero mali, baligtad. Ang nangyayari, ikaw pa ngayon ang sakit ng ulo ng administrasyon. Hindi ka marunong makinig, sariling ambisyon, sariling kagustuhan at sariling kapakanan lamang ang iyong ginagawa. Yan ang napakahirap na katotohanan dito sa ating bansa. Yung akala natin magiging ama ng ating bansa, magiging lolo, meron tayong father figure, lolo figure dahil siya'y dating pangulo, anak niya vice-presidente, akala natin gagabayan niya ang ating vice-presidente. Ang nangyari, dinidemonyo niya ngayon ang ating pangulo. Ang mga demonyo natatakot sa gyera kontra China. Pero hindi sila natatakot sa kaguluhan na kapwa Pilipino ang magpapatayan para lamang sa pwesto ng iilan. Gaano ka ipokrito yun? Natatakot kayo, binubuyo daw ang Pilipinas sa mga Pilipino sa gyera, sa China. Yan lagi makikita mo sa kanilang mga speech, yan ang makikita natin sa mga interview. Pero hindi sila natatakot na ang mga Pilipino, kapwa Pilipino magpapatayan para lamang mailuklok at maibalik sa pwesto ang kanilang mga iniidolong politikong demonyo. Si Sara ang pinakamataas na Duterte ngayon. Dapat sa simula pa lang pinagsabihan at pinagalitan na ang ama at mga kapatid. Hindi na sana siya nasira. Yun nga. Kaya lang hindi nila papakinggan din si BP Sara. Bakit? Wala nga silang pakialam kay BP Sara. Ang kanilang pakialam lamang, katulad ni Roque, Panelo, Tebes, eto nga sila Glenn Chong, si Vic Rodriguez, ang mga iniisip lang niyang mga yan, makapwesto ulit sa gobyerno, makabalik sa gobyerno. Kasi enjoy na enjoy sila sa enjoy na enjoy sila sa pamumuno ni Duterte. Bakit? Bukod sa may Mangkanor na, meron pang laging extra budget, extra allowance. Diba? Biro mo makakapag-Mangkanor ka na. Legal na naging burikatan yung Malacanang. Legal na ginawang beer house. O may saksi dyan, si Nino Barsaga. Kaya nga alam nyo, si Nino Barsaga, pag makarating niya ng kongreso, at maibulalas niya doon yung mga kung ano-anong
Kung ano-anong mga katarantaduhan ni Duterte mailalabas ni Nino Barsaga sa Kongreso. Naku, magiging ano si Nino Barsaga, sikat ninyo, di ba? Magiging sikat na political vlogger talaga yan. Ngayon nga, sikat na siya, di ba? Pero mas lalong magiging sikat yan. Kapag yan napatawag sa Kongreso o napapunta sa Kongreso. Hmm. Diba kaya po, dapat alam ni VP Sara kung saan siya lulugar at ng kanyang pamilya. Alam dapat nila kung saan sila lulugar. Alam dapat nila kung ano ang magiging trabaho lamang ng isang vice presidente. Hindi yung bubuyuin nila yung mga tao na makipaglaban para sa kanila. Diba? Kaya nila dinadaan sa rally, hakbang ng mautog, rally para kay Kibuloy. Kasi nga alam nila kung dadaan sila sa tamang proseso o sa tamang pagdaraanan ng isang pagpapababa sa pwesto sa isang presidente, walang kahihinatnan ang kanilang gagawin. Walang bearing. Kaya nga ang gusto nila, taong bayan, ang kanilang gagamitin. Kaya nga, di ba, nagtatawag sila ng people power. Lumabas na sa EDSA ang mga kababayan natin. Di ba? Kasi nga, kapag sa EDSA po dinaan, ah, pwedeng mapilitan siguro ang presidente, katulad nung nangyari noong EDSA Revolution, di ba? Nakita na nila naging epektibo yun. Di ba? Pwede talagang bumaba ang presidente dahil sa kaguluhan. Kung ayaw na ng presidente ng kaguluhan, bababa na siya. Pero, iba po sitwasyon ngayon. Nung panahon ng EDSA Revolution, ang taong bayan po, wala pang SOCMED noon. Wala pang YouTube at Facebook noon. Ngayon po, both side meron kang mapapanood. Meron kang mapapanood na video ng pro-government. Meron kang mapapanood na video ng anti-government. Ang mga Pilipino po, hindi lang naman yan, kumbaga, manonood lang sa isang side. Manonood yan sa magkabilang side. At matalino po ang mga Pilipino. Matalino. Hindi na po katulad noon na one side lang ang kanilang napapanood. Hindi katulad noon na ang isang side lang ang kanilang napapakinggan. Ngayon po nakikita na nila both side. Kaya nga 'di ba, yung inyong panawagan na lumabas na ang tao sa EDSA, walang sumunod. Yung panawagan ninyo na protektahan si Kibuloy at lumabas na sa EDSA, walang sumunod. Walang nakinig sa inyo. Kasi alam po ng mga Pilipino ang pinakamahirap na mangyayari kung sakali na magkaroon po ng kaguluhan. Ang mga Pilipino ngayon medyo stable. Kahit papaano, nagtatrabaho, kumakain ng tama, at nagkakaroon ng sahod kada kinsenas katapusan. Hindi man mayaman, hindi man sobrang luwag ng buhay, kahit papaano, nakakasurvive. Uunahin pa ba ng mga tao lumabas sa EDSA, liliban sila sa trabaho? Para mapagbigyan lang ang inyong kapritsyo, ang inyong mga request, ang inyong mga hinaing. Tapos, ano mangyayari? Kapag napwesto na kayo sa posisyon, napwesto na kayo sa Malacanang, napwesto na kayo sa gobyerno, sinong kawawa? Sila pa din. Sino mahirapan? Sila pa din. Kapag nagkaroon ng kaguluhan, kapag nagkaroon ng people power, pagkatapos ng people power, nasa pwesto na kayo, nakaupo na kayo sa Malacanang, nakaupo na kayo sa inyong mga departamento na pinili, at kayo po ay mag-e-enjoy na sa mga air-condition room ng gobyerno. Nasaan si Pilipino? Nasaan si Juan de la Cruz? Nakasadlak pa rin sa kanyang kinalalagyan. Hindi mababago. Kung ang ulam niya kahapon, galunggong, ang ulam niya ngayon, galunggong pa din. Hindi mababago. Walang mababago. At hindi mabilis ang pagbabago. Kung tayo lamang makikisama sa pamahalaan, kung tayo lamang ay magkakaroon po ng kumbage pakikisama, pakikipagkaisa sa panawagan ng Pangulo, baka yun pong hinahanap natin kaginhawaan.
makamit natin pagkatapos ng kanyang termino. Ang lahat po ng nangyayari sa bawat termino ng presidente ay nangyayari po yan dahil sa kung ano man ang ginawa nung nakaraang presidente. So, ang ginawa po nung nakaraang presidente, nakikita natin ngayon kung ano ang resulta. Winawalang hiya tayo ng China. Laganap ang taggutom. Marami pong mga kababayan natin ang walang trabaho. Lahat yan. Dahil kay Digong yan. Hindi dahil kay PBBM yan. Inflation, dahil kay Digong yan. Pagtaas ng mga bilihin, dahil kay Digong yan. Yung mababa ang, kumbaga, employment rate na sinusolusyonan ni PBBM ngayon, bakit ba maraming walang trabaho? Noong panahon ni Digong, hindi naman niya naganap ng mga foreign investor na mamumuha ng dito sa ating bansa. Nung panahon ni Digong, ang inuna niyan, humimot ng puwet ni Xi Jinping para makautang. Para eventually, maipamigay sa taong bayan, maging ayuda at cash assistance. Tapos pagkatapos niyan, napakalaki na ng utang ng loob ng mga Pilipino sa kanya. Pero hindi alam ng mga Pilipino, utang yon sa ibang bansa at babayaran ng hanggang kaapu-apuhan niya. Yan ang iniwan ni Digong na legasiya. Tapos yan pa magaling na presidente sa inyo. Dinoble utang ni Pinoy. Utang ni Pinoy, ni Gloria, ni Ramos, ni Estrada, ni Cory, ni Macapagal, ni Quirino, ni Marcos Sr., lahat ng mga utang nila, dinoble ni Digong in just one term. The greatest president. The greatest president sa pangungutang. Pero mas ginustong mangutang, manghimod ng puwet ni Xi Jinping kaysa gumawa ng ikabubuti ng bayan, yung hindi tayo mababaon sa utang at ngayon, hindi tayo inaagawan ng teritoryo. Pumiling ka sa China Sa halip na dapat kinampihan mo lahat o kinaibigan mo lahat, mas kinilingan mo China. Pinagyayabang mo, kakampi mo China. Ano ginawa ng China ngayon? Kung ang China tunay na kaibigan, hindi tayo bubusabusin ngayon. Hoy, Kuya Inaro, shoutout. Kuya Inaro, ba't wala ka dun sa sa hakbang para mag-resign si BP Sara? Ako, kung meron lang akong pamasahe, pumunta ako dun. Palagay ko kung nag-BBM ka rin ang kampanya milyon-milyon ng viewers at donors mo. Hindi po kasi ako after doon yun kasing ayoko, magiging malaking kasalanan ko naman, Kuya Bosabos, kung ako ay sumuporta kay BBM that time. Tapos plastic lang ako. Gusto ko lang makakuha ng donors and viewers, subscribers. Diba parang kung gusto ko lang kumita nung time na yun. Nag-BBM na ako. Bakit? Nandoon ang kanyang mga supporter. Loyalista napakadami. Baka kalahating milyon na ang subscriber ko ngayon, di ba? Kaya lang, magiging plastic naman ako. Hindi ko po kaya yon. Hindi kaya ng konsensya ko yon. Nasusuportahan ko si PBBM. Kapalit lang ng views, kapalit lang ng kita. Napatunayan na yan nila Boss Mark Cervera na ako po ay never na kumampi sa isang tao dahil lang sa bayad o sa pera. Alam po yan nila Boss Mike. Napatunayan na nila yan. Nakita na nila yan noong panahon ni Kulaong. Yan, si Kuya Inaro. Kahit na wala akong natatanggap kay Kulaong, kahit na hindi ako binibigyan ng pera ni Kulaong o hindi ako binabayaran ni Kulaong, pinagtanggol ko siya. Pinasikat namin ng 14 vloggers dito sa SOCMED dahil akala nga namin tunay na Marcos, tunay na pilantropo, tunay na gumagawa ng kabutihan para sa mga Pilipino. Yung pala putang ina, budol. Noel Lacambra, 500 million for Sara Confidential Fund. Lady in Red Fire, till now kay Kulaong ka pa. Ay, hindi na po. Wala na po. Kinakahiya ko po na ako'y naging vlogger ni Kulaong. Alex Mangga,
Saan bang planeta ka nanggaling? Di mo ba alam ang nangyayari sa Pilipinas? Teka po, nako, eto na, sinugod na po tayo ng mga bobong mga nagko-comment. Palakpakan po natin. Welcome po sa mga bobong nagko-comment ngayon na si Alex Mga at si TikTok Challenge accepted. Ayan. Pumasok na po ang mga bobong mga commentator. Ayan, palakpakan po natin. Salubungin po natin sila ng isang masigabong palakpakan dahil meron na po tayo mga bobong manonood. So atin pong basahin ang comment ng mga bobong manonood. Sabi, umay. Nauumay ka na, nagko-comment ka pa. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Sige mo, ako'y nakakaumay panoorin pero nagko-comment ka pa din. Diba? Ibang klase ang level ng kabobohan mo. Ay, nako. Di ka ba nag-iisip? Lumaki ang utang kasi COVID ng panahon na term niya. Mag-isip ka nga, hirap ang ekonomiya ng panahon na yon. Bobo ka ba? Hindi ka rin ba nag-iisip na meron tayong mga pondo para dyan sa mga emergency na pangyayari na yan. Meron tayong pondo dyan. Ano ginawa ni Digong? Build, build, build program. Bobo ba si Digong na mag-build, build program meron ding pandemya? Bobo ba si Digong? Nasaan ang utak ni Digong? Pandemya, unahin mo, build, build, build program. Yung pinagmamalaki mong build, build, build program, 115 projects. Ilan lang ang nagawa? Ilan lang ang natapos? 12. Nasaan yung mga pera na dapat sa build, build, build program na inutang sa China? Saan napunta? Inunang pagandahin ng Manila Bay. Dapat ang unahin mo, idisiplina mo yung mga tao na huwag magtapon sa ilog. Linisin ang Pasig. Yan ang inuuna dapat. Hindi yung Manila Bay. Ililinisin mo Manila Bay. Lahat ng basura ng Maynila dumadaan sa Pasig. Kaya aksaya ng pera. Kaya kapag nagkaroon ng malakas na ulan, ang mga basura pumupunta ng Manila Bay. Hindi mo magagaya ang ginawa ng Singapore. Ang Singapore, inunang linisin ang loob ng kanilang syudad. Inunang linisin ang mga ilog, ang mga estero sa Singapore. Nung nalinis na nila ang mga passageway, ang mga ilog, sa kanila nilinis ang kanilang mga dalampasigan. Paano mo malilinis ang dalampasigan kung ang mga ilog marumi? Utak ang ginamit dapat. Hindi ko naman sinasabing bobo si Digong. Pero ang sinasabi ko, bobo yung mga kumakampi kay Digong. Mga bobo kayo! Bobobo ninyo. Ayan, katulad yan. 51 billion napunta kay Pulong. Ano nangyari sa 51 billion? Binabaha pa rin ang Davao. Mag-search ka muna bago ka magsalita ngayon. Magkano na ang bigas? Hindi ba kayo nagre-research? Ang bobobo ninyo. Hindi kayo nagre-research? Panahon ni Digong, magkano ang kilo ng bigas? Umabot ng 80. Umabot ng 80 ang kilo ng bigas. Ba't hindi kayo nagre-reklamo noon? Ba't hindi kayo nagreklamo noon? Dahil takot kayo kay Digong. Dahil binibigyan naman kayo ng ayuda. Tapos malaman-laman natin, yung mga bigas tinatago doon sa Bukawi, sa Balagtas, sa mga warehouse ng bigas. Ay, naku, ang bobobo naman itong mga kumag na ito. Huwag kayong magko-comment dito ng kabubuhan. Wag. Huwag kayong magko-comment dito ng kabubuhan kasi ma-expose po kayo. Ma-expose po kayo sa inyong mga kabubuhan. Napakahirap po pag ganyan na-expose ang inyong kabubuhan. Mapapahiya po kayo mamaya merong mga kamag-anak nyo makita tong aking live. Tapos makita nag-comment kayo o di sabihin pa, naku, ang bobo pala nitong kamag-anak ko na to.